Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2441, nakapaligid sa isang galit na mandirigma. Mabilis na kumilos ang bangka ni Linfang. Wala siyang balak makipaglaban, at lumipalayo. Gayunpaman, nakita nila ang mga anteng-anteng na lumitaw sa harap nila. Isang nakasisilaw na gintong pader ang lumitaw at walang tigil na kumikislap sa kanilang harapan. Pahinga. Inihagis ni Linfang ang kanyang sibat sa dingding. Malakas itong tumama, ngunit maliit na butas lamang ang lumitaw, hindi ito sapat. Hinatak ni Linfang at ng iba pa ang mahabang mukha. Malas. Mukhang maraming alam ang kanilang tatlong matataas na saints tungkol sa mga deployment spell. Pagkatapos ng nangyari sa Hong Clan, nagcast sila ng napakalaking deployment spell, at ngayon nasa loob na tayo. Sabi ni Moyu, kinabahan siya ng husto. Kung aatakehin sila ng matataas na antas na mga saints, mabilis silang mamamatay. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon laban sa mga mataas na antas ng mga saints, ang pagkakaiba sa pagitan nila at mga mababang antas ng mga saints ay napakalaki. Hindi naman sila nagmamadali, nagtitipon sila ng malalakas na cultivator. Ayaw nilang makipagsapalaran sa pag-atake ng mag-isa. Sabi ni Hao Qinglin, ibinaling ang kanyang ulo at nakatingin sa malayo. Alam ng kanilang mga kaaway na hindi sila makakatakas. Pagkatapos ng nangyari sa Hong Clan, nakita ng kanilang mga kaaway kung gaano sila kalakas. Kung kaya nilang pumatay ng mababang antas ng mga saints sa napakaikling panahon, hindi nila kayang makipagsapalaran. Kinailangan nilang maging mapagmatsyag. Hindi pa nagpapakita ang mataas na antas ng mga saints. Malamig na sabi ni Linfang nang makita niyang nagtitipon ng malalakas na cultivator. Mahigit sa 10 mababang antas na mga saints. Kahit na hindi dumating ang kanilang mataas na antas na mga saints, mamamatay tayong lahat. Maliban kung dumating ang ating mga tao sa tamang oras. Bulong ni Mo Yu na humahatak ng mahabang mukha. Nakontak mo ba sila? Tanong ni Linfang sa kanya. Siyempre, ayaw kong mamatay. Sabi ni Mo Yu, alam ko kung bakit hindi sumipot ang mga high-level na saint. Tanong ni Yanqing. Tumingin si Mo Yu sa malayo. Gusto ng Fire Shrine at Empty Space Shrine na patayin tayong lahat sa isang strike. Sabi ni Yanqing. Nahulaan nila na magpapadala ang Fortune Shrine ng mga tao para tulungan tayo, kaya nag-isip sila ng solusyon para pigilan sila. Kung ako iyon, hindi ko palalampasan ang pagkakataong iyon. Tumango si Linfang. Ang malalakas na cultivator ng Fire Shrine at ang Empty Space Shrine ang may hawak ng numeric na kalamangan. Mayroon silang 4 na mataas na antas na mga saints, ang Fortune Shrine ay mayroon lamang 3. Kaya kahit na lumitaw ang lahat ng kanilang mababang antas na mga saints, hindi ito magbabago dahil ang kanilang mga kaaway ay may mas mataas na antas na mga saints. Sapat na ang 1 dosenang mababang antas ng mga saints para palayasin kami. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sabi ni Mo Yu, ang mga kalaban ay maaari nang magpilit sa kanila. Mo Yu, selyuhan silang 3 sa loob ng isang selyadong mundo. Sabi ni Linfang sa kanya. Nagulat si Mo Yu, at nagprotesta. Baliw ka, mayroong 1 dosenang mababang antas na mga saints doon, lahat sila ay may makapangyarihang mga diskarte ng saint, at lahat sila ay may mga saints weapon. Magtiwala ka sa akin. Sabi ni Linfang. Sa pagkakataong iyon, kalmado ang itsura niya kaya nakakatakot. Si Hao Qinglin at ang iba ay hindi makalaban sa mababang antas ng mga saints. Kaya naman hiniling ni Linfang kay Mo Yu na ilagay sila sa isang selyadong mundo. Okay, sabi ni Mo Yu. Mukha siyang madilim. Nang makita niya kung gaano determinado si Linfang, tinatakan niya ang kanilang mga kaalyado sa isang mundo. Sa panahon ng labanan, humanda sa pagpapalabas ng higit pang lakas ng pagbubuklod. Subukang isil ako at ang kakaunting tao hanggat maaari sa parehong mundo. Sabi ni Linfang kay Mo Yu ng telepath. Kumislap ang mga mata ni Mo Yu. Nagulat siya, ngunit sumagot. Sige, naiintindihan ko, lumayo ka muna, mananatili ako sa harapan. Sabi ni Linfang, na kumikislap pasulong. Nagulat ang kanilang mga kaaway sa kanyang katapangan. Mo Lin, mag-ingat ka. Tumawag si Mo Yu, siya ay labis na kinakabahan. Kung hindi siya nagkakamali, ang matataas na antas ng mga saints ng kabaligtaran na hukbo ay malamang na lumaban sa mga matataas na antas ng mga saints ng Fortune Shrine. Sa ganoong paraan, kahit na gustong pumunta at tumulong ng mga high-level na saints ng Fortune Shrine, hindi nila magawa. Napakadelikadong sitwasyon iyon, dahil hindi makatakas sina Linfang at Mo Yu. Hindi bababasa, siya ay kumbinsido na ito ay imposible. Mahigpit na hawak ni Linfang ang kanyang sibat. Nakalaban na niya ang maraming mababang antas ng mga saints sa nakaraan sa Star World, ngunit pagkatapos, ang 9 na bestial saints ang pinakamakapangyarihan sa mga kaaway. Hinamak nila ang mga examinees. Siyempre, sa sandaling iyon,
kahit na ang kanyang mga kaaway ay hindi kasing lakas ng mga Bestial Saints, sila ay napakalakas pa rin, ngunit si Lin Fang ay talagang malakas din sa kanyang sarili. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang sibat at isang espesyal na chi ang lumitaw. Pinuno ng orihinal na lakas ang hangin. Mag-ingat, ang espasyo ay naglalaman ng ilusyon na orihinal na lakas. Yung tipong kayang papaniwalan ang mga tao na walang nangyari. Kailangan nating magkapit-bisig at patayin siya sa lalong madaling panahon. Sabi ng isang malakas na cultivator ng Empty Space Shrine. Ang kanyang mga mata ay ginto, na parabang nakikita niya ang lahat ng bagay. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa hangin, naglalaman ito ng lakas ni Saint. Ang lahat ng uri ng orihinal na lakas ay nagsimulang tumaas sa hangin at hindi mapakali. Nagsimulang manginig ang espasyo. Isang hindi nakikita at hindi nakikitang hangin ang nagsimulang umihip. Ngunit sa huli, ang mga ipoypo na iyon ay lumipat lahat patungo kay Lin Fang. Mamatay. Sigaw ng isang malakas na cultivator ng napakalakas. Ang nakasisilaw na gintong mga ilaw ay sumilay sa kalangitan at naging hola. Nasa loob si Lin Fang. Kasabay nito, sa itaas ni Lin Fang, isang dambuhalang kamay ang lumitaw at bumaba mula sa langit na may dumadagandong na kulog, apoy na nagliliyab sa paligid nito. Tila isang nagninangas na bundok na bumagsak mula sa langit, pula ng dugo at apoy. Sinunog nito ang lahat ng chi sa daan nito. Isang matalim na gininto ang espada din ang bumaril kay Lin Fang. Molin. Namutla ang mukha ni Moyu. Pinawi ng mga pag-atake ng Saint ang langit at tinakpan ang lupa. Ang mababang antas na mga Saints ay hindi nakalapit sa kanya, ngunit ginamit nila ang kanilang pinakamalakas na pag-atake upang patayin si Lin Fang. Umirap si Lin Fang at naglabas ng nakakatakot na mabigat na lakas. Naging mabigat at mapang-api ang kapaligiran. Nahirapan itong huminga. Mabagal. Sabi ni Lin Fang. Naging mabagal ang lahat sa paligid niya. Pagkatapos, inilagay ni Lin Fang ang kanyang sibat sa kanyang harapan. Ang mga ilusyon na anino ay lumitaw na may 3 ulo at 6 na braso, ang mga sinaunang imprint ay lumitaw sa kanilang paligid, at ang gintong hola ay napunit. Kasabay nito, ang mabigat na lakas ay naging mga sinaunang imprint at tumama sa lahat ng mga pag-atake sa paligid. Ang ilang mga pag-atake ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Itinaas muli ni Lin Fang ang kanyang sibat at pinaikot ito. Isang paputok na chi ang lumabas mula sa kanyang sibat, ang dambuhalang apoy na kamay ay kumaluskos, at sinaksak ni Lin Fang ang kamay gamit ang kanyang sibat. Mukha siyang warlord, Diyos ng digmaan. Moyu, humanda ka na aisil ako at siya sa ibang espasyo para hindi ako maimpluwensyahan ng iba. Sabi ni Lin Fang ng telepatiko. Tumanggo si Moyu. Si Lin Fang ay mas malakas pa sa inaakala niya. Kinokontrol niya ang maraming uri ng orihinal na lakas. Sige. Pero laban sa mga pag-atake ng mga taong iyon, hindi masyadong kapaki-pakinabang ang lakas ng mundo ko. Masisira nila ito sa loob ng ilang segundo. Sabi ni Mo Yu kay Lin Fang. Kailangan niyang sabihin sa kanya ng malinaw, kung hindi ay mas mapanganib ang mga bagay para kay Lin Fang. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa kanyang kamatayan. Sapat na ang ilang segundo. Sagot ni Lin Fang. Tumingin si Mo Yu sa kanya ng may paghanga. May tiwala siyang makakatulong siya. Kawili-wili. Sa sandaling iyon, ang isang saint ay tumingin kay Lin Fang na parang siya ay biktima. Hindi siya nagmamadaling umatake. Si Lin Fang ay napakalakas, kaya kailangan nilang mag-ingat. Ang pinakamagandang bagay ay maghiwa-hiwalay ng kaunti upang ang kanilang mga pag-atake ay hindi magkaroon ng epekto sa kanilang mga kaalyado. Kinailangan nilang lumapit kay Lin Fang para patayin siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang pinakamakapangyarihang pamamaraan ng saint. Kailangan din nilang kumilos ng mabilis. Walang laman, ibaon. Malamig na sabi ng isang boses. Ang walang laman na lakas ng espasyo ay biglang binura ang kalangitan at tinakpan ang lupa, na nakapalibot kay Lin Fang. Sinubukan ni Lin Fang na gumalaw, ngunit ang lakas ay humadlang sa kanya. Siya ay natigil sa isang maliit at makitid na walang laman na lagusan ng espasyo, at ang walang laman na enerhiya sa kalawakan ay kinakain ang kanyang katawan. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang habang sinulyapan niya ang isang matandang lalaki na may gintong mga mata. Siya ay isang makapangyarihang mababang antas na saint ng Empty Space Shrine. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2442, Pagpatay. Si Lin Fang ay napapaligiran at inilibing ng walang laman na kalawakan. Naunawaan niya na kung ang matanda ay isang mataas na antas na saint, madudurog niya ito kagad, lalo na kung ang kanyang walang laman na lakas ng espasyo ay umabot sa pinakamataas na antas. Gayunpaman, napakalakas pa rin ng matanda. Ang sibat ni Lin Fang ay naglalaman ng malakas na lakas ng pagsipsip. Itinaas niya ito, at sinimulan nitong sumipsip ng bakanteng espasyo sa paligid niya ng galit na galit. Ang lakas ng bakanteng espasyo ay naging ligaw.
Nagulat ang matandang may gininto ang mata, nanlilisik ang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang bakanteng space tower ang lumitaw sa itaas ni Linfang. Pumasok ka, malamig na sabi ng matanda. Bumaba ang walang laman na space tower patungo kay Linfang. Kasabay nito, mas maraming bakanteng espasyo ang pumaligid kay Linfang at hinigpitan siya. Isang Saint's Weapon. Humanga si Linfang. Ito ay isang napakalakas na Saint's Weapon na maaaring magpakulong ng mga tao. Siguradong may mundo sa loob. Nang makita iyon ng iba, hindi sila nagmadaling salakayin si Linfang. Kung nagawang mahuli ng matanda si Linfang sa kanyang tore, hindi na nila kailangang magpatuloy sa pakikipaglaban. Molin, ang pangalan ng taong iyon ay Shuyu, siya ay isang napakalakas na mababang antas na saint. Siya rin ay misteryoso at hindi maarap. Ang tore na iyon ay tinatawag na Holy Imprisoning Pagoda, ito ay isang medium level na sans weapon. Sabi ni Moyu, ang kanyang mukha ay naninigas. Ang malakas na cultivator na kinakalaban ni Linfang ay sikat, ang kanyang mga pag-atake at ang kanyang saint na nakakulong na pagoda ay nakakatakot. Humanda ka sa pagsilyo. Kapag sinabi ko sa iyo, ay silmo siya at ako sa iisang mundo. Sagot ni Linfang ng telepatiko. Namangha si Moyu, ang taong ito ay sobrang tiwala sa sarili. Nagtadyat siya ng ngipin at naglabas ng hindi kapani-paniwalang chi. Sabi niya, sige, kapag kailangan mo akong gawin, sabihin mo lang, handa na ako. Tatagal ito ng ilang segundo. Tama na, sagot ni Linfang. Naglabas siya ng nakakatakot na sword energy, at ang lakas ng bakanteng espasyo na nakapaligid sa kanya ay kumaluskos at nabasag. Pinagmasdan niya ang Holy Imprisoning Pagoda. Nakakasilaw, at magulo ang paligid. Ang saint na nakakulong pagoda ay lumipat patungo kay Linfang, ngunit hindi na ito makalapit. Ginamit ni Linfang ang kanyang Great Empty Space Technique, magagamit niya ito hindi lamang sa sarili niyang katawan, kundi sa iba pang mga bagay. Itinaas ni Linfang ang kanyang sibat. Nakakita si Shuyu ng tumataas na dragon, kumikibot ang kanyang puso, nananaginip ba siya? Parang totoo. Gumagamit siya ng ilusyon. Nagulat si Shuyu, sinabi ni Linfang kay Moyu. Simulan. Tumanggo si Moyu. Biglang lumitaw ang mga bituin sa paligid ni Linfang at Shuyu, at nagbago ang mga mukha ng iba. Nako, patayin mo siya. Pagkatapos nito, sabay silang lumipat patungo sa mundo ng bituin at umatake. Kasabay nito, tumalon si Linfang pasulong, mukhang mabagal siyang naglalakad, ngunit sa totoo lang, sa loob ng ilang millisecond na iyon, ang kanyang ilusyon ay naninira sa kaluluwa ng kanyang kaaway. Umatras si Shuyu, natatakpan ng malamig na pawis. Biglang gumalaw ang isa pang dragon papunta sa kanya at ibinuka ang bibig nito. Naglabas si Shuyu ng maraming bakanteng ilaw sa espasyo hanggat kaya niya, sinusubukang durugan ang dragon kahit na ito ay isang ilusyon. Gayunpaman, sa sandaling ang dragon ay tumusok sa walang laman na lakas ng espasyo at naging isang sibat, nagpatuloy ito sa paglipat patungo kay Shuyu ng mas mabilis kaysa sa mata. Walang oras si Shuyu para mag-react, nanginginig siya ng may lumitaw na sugat sa kanyang ikatlong mata at tumalsik ang dugo. Ikanaway ni Linfang ang kanyang mga kamay at hiniwa ang noo ng kanyang kaaway, na ikinalat ang kanyang kaluluwa. Si Moyu ay namangha at nanginag. Si Linfang ay muling nakapatay ng isang saint, ang pag-atake ay mukhang katulad ng kanyang pag-atake sa daliri. Nag-hallucinate ang kalaban, at pagkatapos ay pinatay siya ni Linfang nang hindi siya binigyan ng oras para mag-react. Masyado lang siyang mabilis. Naputol ang lakas ng pagbubuklad, at nakita ng iba na patay na si Shuyu. Nagulat sila at nanlamig. Napatay ng lalaking iyon si Shuyu sa isang kisap mata. Alam nila kung gaano kalakas si Shuyu, kailangan nilang gumawa ng isang bagay laban kay Linfang. Nang mawala ang selyadong mundo, lahat sila ay sumugod sa kanya. Gusto nilang durugan si Linfang. Mabagal na mabagal. Naglabas si Linfang ng mabagal na lakas hanggat kaya niya para pabagalin sila. Parang huminto ang oras at espasyo sa kanilang paligid. Gayunpaman, nakaramdam pa rin ng pressure si Linfang. Isang bakas ng kamay na bakas sa espasyo ang bumagsak sa kanyang katawan, hindi niya napigilan, at umubos siya ng dugo. Galit na galit ang itsura niya. Maraming Linfang ang lumitaw sa paligid at gumagalaw sa bawat direksyon. Tibing sa lupa. Malamig na sabi ng isang tao. Napuno ng orihinal na lakas ng lupa ang hangin, nagsimulang bumagsak ang mga meteorite mula sa langit. Marami sa mga clone ni Linfang ang nawasak. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip at tanggean. Mas maraming clone ang sumabog. Biglang, lahat ng malalakas na cultivator ay nakakita ng ibang tanawin, isang panaginip na nilikha ni Linfang. Pagkatapos, lahat sila ay may impresyon na siya ay tumatakbo patungo sa kanila ng personal upang atakihin siya. Ang cultivator na talagang inaatake ni Linfang ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki.
Kinokontrol niya ang walang laman na espasyo na orihinal na lakas at dalawa pang uri ng orihinal na lakas. Siya ay lubhang mapanganib. Moyu, sigaw ni Linfang. Naglabas si Moyu ng isa pang selyadong mundo ng bituin. Lumitaw si Linfang at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa isang selyadong mundo. Malapit sa kanya si Linfang kaya madali ang pagsasara sa kanila. O hindi. Ang iba ay biglang nakaramdam ng lakas ng selyado at bumalik sa kanilang katinoan. Tumingin sila kay Moyu at sinabi, "Patayin muna ang babaeng iyon." Bigla silang nagsimulang lumipad patungo kay Moyu. Nagulat siya at napangiwi. Nagtaas siya ng kamay at naglabas ng isang stick. Ito ay isang star stick. Sirain. Sigaw ni Moyu. Lungkot siyang gawin iyon, sumabog ang kanyang patpat at naging mga naglalakihang bituin. Ang mga bituin ay naging isang matibay na selyadong bola kasama niya sa loob. Ang malalakas na pag-atake ay binomba ang kanyang selyadong mundo ng bituin, kumaluskos ito, gayunpaman, hindi ito nasira. Ito ay lubhang lumalaban. Gumamit siya ng medium level na Saint's Weapon. Ilang beses na tayong aatake para masira ito. Sabi ng isang tao. Kasabay nito, walang tigil ang pag-atake nila sa kanyang selyadong Star World. 12-dosenang malalakas na pag-atake ang patuloy na binomba ito. Nagkaroon ng kulog ng masira ang mundo ng bituin. Namutla ang mukha ni Moyu. Hindi siya kasing lakas ni Linfang, at hindi niya kontrolado ang ilang uri ng orihinal na lakas tulad niya na maaaring gumamit ng mabagal, mabilis, at walang laman na lakas ng espasyo. Napakaraming mababang antas ng mga saints ang nakapalibot sa kanya, madali nila siyang mapatay. Gusto mong mamatay. Malamig na ngisi ng isang boses. Parang boses ng demonyo. Naramdaman ng karamihan ang isang nakakatakot na lakas na sumalakay sa espasyo sa likuran nila. Isang cultivator ang lumilipat patungo kay Moyu. Itinaas niya ang kamay, lumalabas ang mga explosive energies sa paligid niya. Si Moyu ay mukhang wasak at walang pag-asa, mamamatay ba talaga siya? Slash, slash. Tumalsik ang dugo sa mukha ni Moyu, pumikit siya. Naramdaman niya ang isang nakakatakot na espada na si Chi. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang nakakatakot at nakakasilaw na espada na si Chi na lumulutang sa kanyang harapan, pinoprotektahan siya nito. Si Molin ay nasa malayo at napapalibutan ng mga enerhiya ng demonyo. May hawak siyang demonyong halberd, at mukhang sinaunang demonyo. May mababang antas na bangkay ng saint na nakasabit sa dulo ng halberd. Dakilang demon halberd ng desolation. Ang isang malakas na cultivator ng fire shrine ay tumitig kay Linfang nang may pagtataka. Namutla ang kanyang mukha habang nakatingin kay Linfang at sinabing, ikaw, Linfang. Ako ito. Sabi ni Linfang. Naging itim ang mga mata niya, parang may lulubog sa mga matang iyon. Napuno sila ng pagpatay. Malamig niyang sinabi, ngayon, mamamatay ka na. Lumitaw ang mga itim na sinag mula sa kanyang mga mata, ang buong pulutong ay nagkaroon ng impresyon na sila ay nahulog sa isang abyssal black hole. Ang kakakilala pa lang kay Linfang ay wala ng oras para mag-react, pinugutan siya ng ulo ni Linfang gamit ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation. Mukha siyang gulat nang mamatay siya nang hindi sinasadya. Tara na, desperadong sigaw ng iba. Gusto nilang umalis sa ilusyon. 5 mababang antas na mga saints ang naiwan sa kanilang panig, at hindi na sila ng ahas na lumaban pa, masyado silang natakot. Saan ka pupunta? Ang boses na iyon ay tila nang galing sa Great Demon Halberd of Desolation, at lumitaw ang mga demonyo sa paligid. Dahan-daang naglakad si Linfang. Mukha siyang demonyong Diyos, ang kanyang mga kaaway ay mukhang walang pag-asa at nawalan ng gana. Mayroon silang impresyon na pasan nila ang buong mundo sa kanilang mga balikat. Paano sila makakalaban? Ang malalakas na cultivator ay patuloy na namamatay ng sunod-sunod. Nawala sila o nahulog ang kanilang mga bangkay sa lupa nang salakayin sila ni Linfang gamit ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation. Tumingin si Moyu sa lalaking mukhang demonyong Diyos. Iyon ay si Linfang, isang cultivator na madalas na pinag-uusapan ng maraming tao sa Fortune Shrine. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2443, Celestial Silang Map. Inalis ni Linfang ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation, at ang kanyang demon energies ay nagkalat habang ang kanyang God Sword ay bumalik sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Moyu at sinabi, anong problema? Nakatulala pa rin si Moyu. Si Linfang ay mukhang normal muli, ngunit ang kanyang boses ay nagpang-inag sa kanyang puso. Hindi siya mapakali. Sa wakas ay umiling siya at sumagot. Wala. Ngunit ang lugar na ito ay isa pa ring deployment spell na ginawa ng isang mataas na antas ng saint, hindi natin ito masisira, ano ang gagawin natin? Si Hao Qinglin at Jun Moshi ay lumabas sa tabi nila, pinalaya na sila ni Moshi.
Lahat sila ay namangha sa mga kakayahan ni Linfang, lalo na kay Yanqing, hindi niya akalaing napakalakas ni Linfang. Ang lugar ay selyado, ang iba ay malamang na hindi naisip na si Linfang ay magiging napakalakas at makakapatay ng isang dosenang mababang antas na mga saints. Ngunit mabilis na malalaman ng kanilang mga kaalyado na lahat sila ay namatay. Kung darating ang mataas na antas ng mga saints, mapapahamak tayo. Sabi ni Yanqing. Sa sandaling iyon, maraming tao na naging mga saints ang lumitaw sa malayo, ngunit nanatili sila sa malayo. Nakita na nila ang malagim na labanan kanina. Pinatay ni Linfang ang lahat. Sinabi na nila sa kanilang mga kaalyado ang tungkol dito. Sabi ni Hao Qinglin, na sumulyap sa mga taong iyon. Kailangan nating makahanap ng solusyon. Pupunta ako at susubukan. Sabi ni Linfang. Pagkatapos, sinabi niya kay Mo Yu, ikaw na ang bahala sa mga half-saints na iyon. Sige. Tumanggo si Mo Yu. Siya ay isang mababang antas na saint, madali niyang sirain ang mga half-saints kahit na marami sila. Kinuha ni Linfang ang kanyang bangka at lumipad sa gilid ng deployment spell. Galit na galit siyang sumigaw at binomba ang deployment spell ng kanyang ruler's sword. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Hindi niya ito masira. Ang orihinal na lakas ng isang mataas na antas na saint ay masyadong malakas para sa kanya. Parang wala akong choice, kailangan kong humingi ng tulong sa isang bestial saint, kung hindi, hindi na kami makakawala. O maaari din akong sumugal at umaasa na may darating na mataas na antas na saint ng Fortune Shrine. Nangangahulugan ito na kailangan nating maghintay at tingnan kung aling mataas na antas ang mauna, sa atin o sa kanila, naisip ni Linfang. Hindi naramdaman ni Linfang na gumamit ng isa pang bestial saint, dahil minsan lang siya makahingi ng tulong sa kanila. Gaya ng inaasahan niya, mabilis na kumalat ang balita sa Dayu City. Mabilis na ipinaalam ng Fire Shrine sa iba pang mga shrines. Si Linfang ay iba sa ibang mga kaaway. Sa tuktok ng isang Celestial Fire Mountain sa Fire Shrine, isang malakas na cultivator ang nakaupo na cross-legged. Sa kanyang harapan, lumitaw ang mga magagaan na kortina, na nagpapakita ng iba't ibang mga pinuno ng shrines. Bakit mo kami pinatawag? Tanong ng isang cultivator na nakasuot ng walang laman na damit na pangkalawakan ng pinuno ng Fire Shrine. Mukha siyang hindi masaya. Hindi mo ba narinig ang balita? Si Linfang ay nasa Dayu City, at pinatay niya ang isang dosenang mga saints sa mababang antas. Sabi ng pinuno ng Fire Shrine. Nagulat naman ang isa, may ibang nagtanong. So ano? Ang Forbidden Body ay hindi ang tanging responsibilidad ng Fire Shrine. Responsibilidad nating lahat na alisin ito. Kung ayaw mong makipagdigma sa Fortune Shrine, problema mo, pero noon, nagkasundo tayong lahat na tanggalin ang bawal. Napakaraming matitibay na cultivator ang namatay na, ngayon ang mundo ay nasa isang estado ng kaguluhan, alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Kung may lumitaw na bagong Diyos, lahat kayo ay madudurog, kahit na ikaw ay isang shrine. Wala kang magagawa kundi tanggapin ang katapatan sa kanya. Magiging biro ka sa kontinente ng siyam na ulap. Baka kung ganoon, nasa kamay ng iba ang buhay mo, baka maghari na ang Fortune Shrine sa mundo at gagawin nila ang lahat ng gusto nila sa iyo. Malamig na sabi ng pinuno ng Fire Shrine. Naroon ang Forbidden Body, at kailangan natin siyang patayin, maliban kung sa tingin mo ay makakalimutan ng Fortune Shrine ang lahat ng mga taon ng tensyon na ito. Nagulat ang lahat. Ang kanilang sukdulang layunin sa buhay, bilang malalakas na cultivator, ay maging talagang walang kapantay. Nais nilang maging mas malakas kaysa sino man sa mundo. Nais nilang maging nag-iisang Diyos. Gusto nilang hindi maabot, para walang makahabol sa kanila. Kung pinahintulutan nila ang sino man na malampasan at apihin sila, kung gayon ito ay naging imposible. Nangangahulugan din ito na kinikilala nila ang taong iyon bilang isang Diyos. Paano nila hahayaan ang Fortune Shrine na maging napakalakas? Narinig ko na pinoprotektahan siya ng ilang mataas na antas na mga saints, isang napakalakas. Maliban kung magpadala tayo ng walang katulad na saint, hindi natin mapatay si Linfang. Ang Fortune Shrine ay hindi lang tatayo at titingin. Sabi ng isang pinuno ng shrine. Ang Empty Space Shrine ay may celestial ceiling map, hindi ba? Hindi mo ba pwedeng ilabas? Ay silang lahat ng miyembro ng Fortune Shrine sa Dayu City, ako mismo ang magpapadala ng walang katulad na saint para patayin si Linfang. Sabi ng pinuno ng Fire Shrine. Pero umaasa din ako na lahat ay tumulong at makiisa. Huwag manatili sa gilid at manood. Kailangan mo ring tumulong. Kung hindi, wala akong pakialam, hahayaan na lang natin na lumaki at maging malakas si Linfang. Ganoon ba, ngunit kinamumuhian ni Linfang ang Fire Shrine kaysa sa anumang iba pang shrine. Tumiti ang isang tao. Kung sa tingin mo ay magiging maganda ang Fortune Shrine sa Ice and Snow Shrine kung sila ang magiging ultimate leaders ng mundo, umupo ka lang sa isang tabi at manood.
Sagot ng pinuno ng Fire Shrine. Ang plano mo ay kunin natin ang Celestial Silang Map, magpadala ka ng walang katulad na saint, tumulong ang iba, at sa ganoong paraan masisira natin ang Fortune Shrine. Pero kailangan muna nating maghanda. Sabi ng pinuno ng Empty Space Shrine. Tumiti ang pinuno ng Fire Shrine. Magtitipon tayong lahat sa Dayu City. Sa Dayu City, walang magawa si Linfang, kailangan niyang humingi ng tulong sa isang Bestial Saint. Talagang inis si Linfang. Kakalabas lang ng Bestial Saint at sinira ang selyo, saka umalis nang walang ginagawa. Ipinangako niya sa kanila na minsan lang silang tumulong. Mayroon lamang siyam na matataas na antas na Bestial Saint sa Star World, kaya siyam na pagkakataon lang ang mayroon si Linfang. Tungkol sa tatlong walang katulad na Bestial Saints, hinamak nila siya at hindi nakinig sa kanya. Ngunit naiintindihan ni Linfang. Siya ay lubhang mahina kung ihahambing sa kanila. Mahirap nang kumbansihin ang matataas na antas na Bestial Saints. Ang Leng Clan ay ginawa ng isang lugar ng mga guho. Napatay na niya ang lahat ng mga saints. Kumbinsido si Linfang na ito ay matinding pagkalugi para sa Fire Shrine at Empty Space Shrine. Nagtataka ako kung paano ang isa pang labanan. Bulong ni Linfang. Dapat ba tayong pumunta at tingnan? Sabi ni Moyu, hindi na kailangan. Hindi tayo maaaring sumali sa labanan ng mga mataas na antas ng mga saints. Mabilis na makakarating sa kanila ang nangyari. Sa ganoong paraan, kumbinsido ako na malalaman ng matataas na antas ng mga saints kung kailan sila uurong. Sabi ni Linfang. Tumanggo si Moyu. Nagtataka man siya, saan nanggaling ang mataas na antas na si Saint Linfang. Bakit niya sinira ang selyo at pagkatapos ay umalis? Nahulaan niya na may kayamanan si Linfang, ngunit hindi niya ito may tanong sa kanya. Lahat ay may mga sikreto. Masyadong misteryoso si Linfang. Sa isang lugar sa Dayu City ay isang portal ng teleportasyon. Sa sandaling iyon, kumislap ito. Ang lakas ng walang laman na espasyo ay gamulong sa mga alon sa paligid nito. May dumating mula sa napakalayo. Napansin ito ng maraming tao sa Dayu City, kabilang si Linfang at ang iba pa. Hindi lang isang beses kumikislap ang teleportation portal, ngunit ilang beses. Sumimangot si Linfang at ang iba pa. Hinatak ni Moyu ang mahabang mukha. Ayan, stationary base ng dalawang shrine. Malamang sila. Bulong ni Moyu, naninigas ang mukha niya. Siguro direkta silang nag-teleport mula sa mga shrines. Sabi ni Linfang. Oo, hindi ko akalain na bibigyan nila ng labis na pansin ang mga larangan ng digmaan ng Dayu City, hanggang sa gagawa sila ng teleportation portal sa shrine para makarating dito. Ang Fortune Shrine ay wala kahit isa. Sabi ni Moyu, naiinis siya. Kung ang malalakas na cultivator ay maaaring direktang mag-teleport mula sa kanilang mga shrines, malamang na sila ay mga mataas na antas ng mga saints. Dapat nating ipaalam sa mga master ng Fortune Shrine at sabihin sa kanila na kailangan nating umalis sa Dayu City. Umalis. Nagulat si Linfang. Dapat, pansamantala man lang. Wala tayong magagawa kung patuloy silang magpapadala ng mga bagong tropa. Sabi ni Moyu. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sa di kalayuan, lumitaw ang ilang nakakasilaw na ilaw sa kalangitan, at ang walang laman na kalawakan ay lumitaw sa lahat ng dako sa itaas ng Dayu City. Ano yan? Nagulat si Moyu. Nanginginig siya sa takot. Isang nakakatakot na karagatan ng walang laman na espasyo ang gumugulong sa kalangitan. Ano ang ginagawa ng Empty Space Shrine? Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2444, isang deal sa walang kapantay na bestial na saint. Si Linfang at ang iba ay nagtaas ng kanilang mga ulo sa pagkamangha. Isang napakalaking web ng mga ilaw ang lumitaw sa kalangitan at tinakpan ang buong lungsod. Ito ay isang recording map. Sabi ni Jun Moshi, natigilan. Celestial Silang Map. Lalong nang inag si Moyu, namutla ang kanyang mukha. Iyon ang maalamat na Celestial Silang Map ng Empty Space Shrine. Celestial Silang Map. Mukhang nagulat si Linfang. Marami siyang naihanda na libro, alam niya kung ano ang Celestial Silang Map. Isa itong walang laman na kayamanan sa kalawakan, maaari nitong aisil ang mga naglalakihang rehiyon at sa sandaling iyon, ginagamit ito ng Empty Space Shrine para aisil ang Dayu City. Gusto ng Empty Space Shrine na siliuhan ang buong bayan. Sabi ni Moyu, napaawang ang bibig niya sa gulat. Ang malalakas na cultivator mula sa shrines ay nag-teleport sa Dayu City, at ngayon ay tinatakan na nila ang lungsod. Ang Dayu City ay isang halos walang kabuluhang larangan ng digmaan upang gawin ang ganoong bagay. Baka para kay Linfang. Linfang, ano ang gagawin natin? Malamang pupunta sila para sayo. Sabi ni Moyu, nataranta siya. Sumimangot si Linfang, at mukhang galit na galit. Ginagawa ng mga shrine ang lahat ng kanilang makakaya para patayin siya muli. Ginamit pa nila ang Celestial Silang Map. Maghiwa-hiwalay tayo.
Sabi ni Linfang kay Mo Yu at sa iba pa. Naisip din niyang hinahanap siya ng mga shrines. Hindi siya maaaring manatili kay Mo Yu at sa iba pa, kung hindi, sila ay nasa panganib din. Hindi, kailangan nating humingi ng tulong sa Fortune Shrine. Sabi ni Hao Qinglin. Tiyak na makakatulong ang Fortune Shrine kung sinubukan ng ibang mga shrines na patayin si Linfang. Wala nang oras. Kapatid, hindi mo alam kung gaano kalakas ang Celestial Silang Map. Kahit na magpadala ang Fortune Shrine ng ilang walang katulad na mga saints, hindi nila ito masisira. Sabi ni Linfang. Hinatak ni Hao Qinglin ang mahabang mukha. Napakalakas ng Celestial Silang Map. Dahil ang Empty Space Shrine ay may Celestial Silang Map, ang Fortune Shrine ay dapat na may mga nakakatakot na bagay upang labanan din. Sabi ni Junmo Shi na walang pakialam. Ang mga shrines ay malamang na may mga trumpo card. Talaga. Sabi ni Hao Qinglin na tumatango. Huwag muna nating isipin iyon sa ngayon. Humanap kayo ng lugar na mapagtatagwan, magtipon kasama ang iba pang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine. Sabi ni Linfang. Hindi niya sila hinayaang mag-usap, nagpatuloy siya. Gayunpaman, hindi nila ako madaling mahanap. Pagkatapos nito, ang silhouette ni Linfang ay kumikislap at nag-streak siya sa kalangitan. Natigilan si Mo Yu at ang iba pa. Ayaw niyang malagay tayo sa panganib. Bulong ni Mo Yu, pinapanood si Linfang na mawala sa malayo. Naikuyom ni Hao Qinglin ang kanyang makamao. Pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Hindi niya matulungan ang kaibigan. Sa kabaligtaran, kung mananatili siya kay Linfang, magiging pabigat pa siya. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nagtaas ng ulo sa Dayu City. Alam ng maraming malalakas na cultivator na ang Dayu City ay kakasilid pa lang. Sa isang lugar kung saan makapal at mayaman ang chi, naramdaman ng isang nagimbita ng mga tao para sa isang piging na ang lugar ay tinatakan. Itinaas niya ang kanyang ulo, at mukhang hindi nasisiyahan. Sino ang gumawa niyan? Guro, naparito ako para ipaalam sa iyo, dahil isa kang Supreme Cultivator, ito ang Celestial Silang Map ng Empty Space Shrine. Sabi ng isang tao, na tumayo. Ang Fire Shrine at ang Empty Space Shrine ay nakikipaglaban sa Fortune Shrine. Sa Dayu City para sa kontrol sa lungsod. Maaari kang maging kasangkot sa ilang mga punto, dahil ikaw ay isang pinakamataas na cultivator. Hindi ko akalain na gagamitin nila ang Celestial Silang Map. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Walang pakialam na tanong ng kataas-taasang cultivator na iyon. Ang mundo ay nasa isang estado ng kaguluhan. Ang mga shrines ay nangangailangan ng mga tao, kailangan nila ng mga mapagkukunan, kailangan nila ng lakas. Kaya naman, gusto nilang panatilihin ang magandang relasyon sa mga lokal na tao at gusto nilang tumulong sila kung kinakailangan. Nakangiting sabi ng taong iyon. Tumango ang Supreme Cultivator. Naintindihan niya. Ayokong magkaroon ng anumang bagay sa kanila. Walang malasakit na sabi ng pinakamataas na cultivator. Magalang na tumingin sa kanya ang iba. Tungkol sa mga aksyon ng Empty Space Shrine, maraming tao sa Dayu City ang hindi nasisiyahan, ngunit ano ang magagawa nila? At ano ang nangyayari sa Dayu City? Bakit nila ginamit ang Celestial Silang Map? Malaki ang Dayu City, nakasakay si Linfang sa kanyang bangka at lumilipad siya palayo. Nakahanap siya ng bulubundukin at naupo na nakakross ang paa. Agad siyang pumasok sa kanyang Star World. Master Ox, sabi ni Linfang sa matandang baka. Sabi niya, maaaring may darating na ilang walang katulad na mga saints upang patayin ako. Kung dito ako magtago, mahahanap kaya nila ako. Siyempre, walang makakatakas sa makajos na kamalayan ng walang katulad na mga saints. Kung magtatago ka sa dasal na kung saan ay ang Star World, kapag nakita ito ng isang walang katulad na saint, iisipin niyang may kakaiba at mahahanap ka niya, maliban na lang kung magpasya siyang huwag pansinin ito. Sabi ng matandang baka. Nanigas ang mukha ni Linfang. Ang Dayu City ay seliado, hindi siya makatakas. Kung pupunta siya sa sarili niyang mundo, mararamdaman pa rin ang chi sa labas, hindi niya maitago ang makajos na kamalayan ng walang katulad na saint. May idea ka ba? Anong magagawa ko this time? Tanong ni Linfang sa matandang baka. Sa Star World, may tatlong walang katulad na saint, kumbansihin silang tulungan ka. Mahinahong sabi ng matandang baka. Kumunat ang noo ni Linfang. Ang tatlong walang katulad na mga saints ay ayaw siyang tulungan. Paano niya makukumbansi ang mga ito? Wala akong pagpilian kundi subukan, siguro. Kahit na ang lahat ng matataas na antas na bestial saints ay sumang-ayon na tumulong, wala itong silbi. Tumiti si Linfang. Nawala siya at muling nagpakita sa harap ng tatlong walang katulad na bestial saints. Lahat sila ay nasa tuktok ng isang bundok. Nakapikit ang kanilang mga mata, hindi man lang sila tumingin kay Linfang. Ang matandang baka ay lumitaw sa tabi ni Linfang at ngumi. Ako mismo ay hindi man lang makumbinsi ang tatlong lalaking ito.
hindi rin kita matutulungan. Noong mga araw, nang kunin sila ng aking guro, ayaw nilang magpasakop hanggang sa siya ay naging isang walang katulad na cultivator, at wala nang iba pang mas malakas kaysa sa kanya. Pagkatapos niyang mawala, wala pang nakahingi ng tulong kanila. Tumanggo si Linfang at tumingin sa kanila, sinabing, "Mga guro, naka-cross-leg pa rin silang tatlo, hindi man lang sila tumingin kay Linfang." Naiinis siya. "Guys, si Linfang ang bagong master ng Star World, bigyan mo siya ng mukha." Walang pakialam na sabi ng matandang baka. Iminulat ng isa sa kanila ang kanyang mga mata at sumulyap kay Linfang. Nang inag ang kaluluwa ni Linfang sa ilalim ng mga mata na iyon. "Magsalita ka," walang pakialam na sabi ng cultivator na iyon. "Guro, ang mga shrines ay maaaring nagpapadala ng ilang walang katulad na mga saints upang patayin ako, kailangan kong tulungan mo ako." Sabi ni Linfang. Tanging mga walang katulad na saints ang maaaring tumulong kay Linfang sa mga ganitong sitwasyon. "Bakit?" Tanong ng cultivator na iyon sa malamig at hiwalay na paraan. Mahinahong sumagot si Linfang. "Hinahabol ako ng mga shrines dahil mayroon akong ipinagbabawal na katawan, at ayon sa mga alamat, sinasabing kapag lumitaw ang isang bawal na tao, ang kontinente ng siyam na ulap ay lulubog sa isang estado ng kaguluhan, at isang maaring lumitaw ang bagong Diyos. Kayong lahat ay walang katulad na mga saints, ngunit matagal na kayong natigil sa antas ng paglilinang na iyon. Kung balang araw magiging kasing lakas mo ako o mas malakas pa, tutulungan kita. Ang Diyos ay isang konsepto na hindi mo maintindihan. Bukod pa rito, hindi rin ito sigurado na maaari kang maging isa, at kung gagawin mo ito, hindi rin ito sigurado na matutulungan mo kami. Kahit na naabot mo ang antas na iyon, hindi ka pa rin handang tumulong." Walang pakialam na sabi ng cultivator na iyon. May katuturan ito, ngunit nakaramdam ng inis si Linfang. Ang pagiging isang Diyos ay mas madaling sabihin kaysa gawin. At saka, kung ang isang tao ay naging Diyos, handa ba silang tumulong sa iba na maging Diyos? Bamantong hininga si Linfang at sinabing, "Dahil sa ganoong paraan, alis na ako." Hindi siya naging mapagmataas o mapagpakumbaba, at lumingon. Wala silang tiwala sa kanya, at hindi niya sila makumbinsi. Kung ito ang kanyang kapalaran na mamatay, kung gayon siya ay mamamatay. "Teka," biglang sabi ng cultivator. Tumalikod si Linfang at nagtanong, "Guro, paano kita matutulungan? Ikaw ang bagong master ng Star World. Kung magiging high-level saint ka, tutulungan kita." Mahinahong sabi ng cultivator na iyon. Natigilan si Linfang. Nagkaroon ba siya ng oras upang maging isang mataas na antas na saint? Ang Dayu City ay tinatakan. Darating ang mga cultivator ng mga shrines. Nagkaroon ba siya ng panahon para magsanay ng paglilinang? "Gagawin ko ang aking makakaya," sabi ni Linfang. "Kung wala kang tiwala sa sarili mo, bakit kami magtitiwala sa'yo?" Walang pakialam na sabi ng taong iyon. Pumikit siya ulit. Si Linfang ay natulala. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2445, Mga plano at pagkilos ng tao. Umalis si Linfang sa Star World, mukhang kalmado at hiwalay. Napagpasyahan ng malalakas na cultivator ng Empty Space Shrine na gamitin ang Celestial Sealing Map, kaya isang posibilidad din ang pag-atake ng walang katulad na mga saints. Medyo naging pabaya sila sa pagkakataong ito nang magpasya silang salakayin ang Leng Clan, minamaliit nila ang Fire Shrine at ang Empty Space Shrine. Ngayon ay nasa panganib din sina Mo Yu at Hao Qinglin, at si Linfang ay natuklasan din. Siyempre, hindi inisip ni Linfang na malaki ang gagawin ng shrines para patayin siya. Sa pagkakataong ito, ang Dayu City ay ganap na natatakan. Maaaring dumating ang mga walang katulad na saints anumang oras. "Ang kailangan ko lang ay oras," naisip ni Linfang. Kahit na maaaring suriin ng walang katulad na mga saints ang buong bayan sa kanilang makadiyos na kamalayan, ang Dayu City ay isang malaking lungsod. Kung nais nilang suriin ang buong bayan, kakailanganin din nila ng oras. Kinailangan ni Linfang na magtago ng maayos upang makatipid ng oras. Ang pinakamapanganib na lugar ay isang lugar na walang sino mang ituturing na isang magandang lugar upang itago, naisip ni Linfang. Binago niya ang kanyang mukha, katawan, at chi, at pagkatapos ay nawala mula roon. Ang Dayu City ay seliado, at ang malalakas na cultivator mula sa mga shrines na nag-teleport doon ay hinahanap na si Linfang. Kahit na hindi nila mahanap si Linfang, susubukan nilang maghanap ng mga miyembro ng Fortune Shrine para patayin sila. Sa ganoong paraan, hindi sila mag-aaksaya ng oras, ngunit magagawa rin nilang sakupin ang Dayu City. Ang mga walang katulad na saints ay walang pakialam sa mga ganoong bagay. Kung hindi dahil kay Linfang, walang makakapantay na saint ang darating. Ang mga walang katulad na saints ay ang pinakamahalagang cultivator ng mga shrines. Ang mga shrines ay walang maraming walang katulad na mga saints, sila ay napakabihirang.
Bukod dito, sila ay tumindig na malayo sa makamundong mga gawain, at hindi sila nakikinig sa utos ng sinuman. Lahat ay napakagalang sa walang katulad na mga saints. Sa sandaling iyon, hinahabol si Officer Chingye at ang iba pa. Matindi ang mga laban. Nakipaglaban din si Mo Yu sa ibang tao. Maghiwa-hiwalay, may mga taong darating para tulungan sila, hindi tayo makakalaban magpakailanman. Sigaw ni Officer Chingye sa mga miyembro ng Fortune Shrine. Umatras ang iba. Gayunpaman, patuloy silang hinahabol ng kanilang mga kaaway. Nag-aaksaya sila ng oras, at hindi nagmamadaling manalo sa mga laban. Mahigpit nilang sinundan si Mo Yu. Mo Yu, Selyu. Sigaw ng isang tao. Boses iyon ni Linfang. Nagulat si Mo Yu. Tumanggo siya at tinatakan ang lugar. Nagulat ang malakas na cultivator na kinakalaban ni Mo Yu. Lumingon siya at nakita niya ang isang nakasisilaw na espada. Wala siyang oras para mag-react at pinatay. Akala niya ay hindi pa malapit ang espada. Linfang, bakit nakabalik ka na? Tanong ni Mo Yu. Hindi niya naintindihan, at hinatak ang mahabang mukha. Si Linfang ay hindi maaaring magpakita. Aalis si Linfang dala ang kanyang bangka, tulungan mo akong gumawa ng isang bagay. Sabi ni Linfang sa kanya ng telepatiko. Tumanggo si Mo Yu at sumagot. Sige, sana malinlang mo sila. Pagkatapos noon, nakita ng malalakas na cultivator ng Fire Shrine at ng Empty Space Shrine si Linfang na umalis kasama ang kanyang bangka, na isang hindi kapani-paniwalang Saint's Weapon. Ito ay napakabilis. Maraming tao ang nakakita kay Linfang na umalis at hinabol siya. Ang utos na natanggap nila ay patayin si Linfang. Siyempre, nanatili ang ilang tao para harapin ang mga miyembro ng Fortune Shrine. May kinakalaban si Mo Yu. Naglabas siya ng Sans Weapon at sinabing, wala nang master ang Sans Weapon na ito. Isa itong medium level na Saint's Weapon, at kung patuloy mo akong hahabulin, ito ay pag-aari ng iba. Siya ay umatras. Nagulat ang lalaki, at ginamit ang kanyang makajos na kamalayan upang siyasatin ang sandata. Nagulat siya, isa nga itong medium level na Saint's Weapon. Nakakatukso. Wala nang pakialam ang babaeng iyon kundi ang buhay niya, hanggang sa itinapon niya ang sandata para makatakas. Sulit ang isang medium level na Saint's Weapon. Nais ni Li Xiao. Ang pagpatay kay Mo Yu ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa kanya kumpara sa isang medium level na Sans Weapon. Ang sandata na iyon ay magpapahintulot sa kanya na maging mas malakas. Sa ganitong mga kalagayan, pinili ng mga tao kung ano ang pinakamabuti para sa kanila. Lumipad si Li Xiao patungo sa sandata at mukhang masaya. Isa itong espada, at wala itong Panginoon. Ito ay isang espada. Tumiti siya ng walang pakialam. Inilagay niya ito sa kanyang singsing at saka iniangat ang nawala na si Mo Yu. Gayunpaman, walang pakialam si Li Xiao. Nalaman din ng Fortune Shrine na ang Dayu City ay seliado na, sa kalangitan, ang ilang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine ay nasa itaas ng mga ulap at nakatingin sa lupa. Lumipad sila, ngunit hindi sa direksyon ng Dayu City. Ang mga shrines at ang Supreme Animal World ay namuno sa kontinente ng siyam na ulap. Alam ng lahat ng shrines ang mga bagay na hindi alam ng ibang tao. Hindi nila pinahintulutang magpakita ang ibang mga shrines sa mga lugar kung saan sila makakakuha ng impormasyon. Naglakas loob silang kumilos ng walang galang kapag sinubukan ng ibang mga shrines dahil sa tatlong dahilan. Una, nagpadala ang mga shrines ng mga saints kung saan makakakuha sila ng maraming impormasyon hanggat maaari. Pangalawa, ang mga shrines ay mayroong hindi bababa sa tatlong walang katulad na mga saints. Iyon ay isang prinsipyo sa kontinente ng siyam na ulap. Pangatlo, ang mga shrines ay may napakalakas na sandata. Ang Empty Space Shrine ay hindi lamang ang shrine na mayroong katulad ng Celestial Silang Map. Bawat shrine ay may ganoon, kasama ang Fortune Shrine. Kaya naman nagkaroon ng balanse ng kapangyarihan. Walang nang ahas na kunin ang kanilang mga trump card. Kung gagawin nila, sasalakayin sila ng ibang mga shrines pagkatapos. Ang mga shrines ay napakaingat, ngunit dahil sa ipinagbabawal na katawan, ang mundo ay naging magulo. Ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine ay lumilipad sa direksyon ng Empty Space Shrine. Dahil kinuha ng Empty Space Shrine ang Celestial Silang Map, kung gayon, hindi na rin nila kailangang maging magalang. Nagkaroon sila ng pagkakataong ipakita ang Empty Space Shrine na wala ng Celestial Silang Map na magiging mahirap na harapin ang walang katulad na sandata ng Fortune Shrine. Habang lumilipad ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine patungo sa Empty Space Shrine, ang malalakas na cultivator ng Fire Shrine ay nasa Dayu City na. Si Qiyong Fan ay isang malakas na cultivator ng Fire Shrine na hindi nagpakita sa loob ng maraming taon. Siya ay nagkaroon ng isang ordinaryong buhay sa napakatagal na panahon, ngunit hindi siya naging mas malakas o matalas. Nang bumagsak siya sa lupa, napuno ng mapang-api na enerhiya ang espasyo sa paligid niya.
Maraming tao ang nakaramdam ng pressure. Hindi nila alam kung bakit, pero parang gusto nilang lumuhod at sambahin siya. Siya ay walang katulad na saint, nalampasan niya ang kamunduhan. Isa na siya sa pinakamalakas na cultivator ng kontinente ng Siyam na Ulap. Sa kanyang cultivation level, ang mga Diyos lamang ang mas malakas. Gustong sabihin ng mga high-level na saint. Madaling maging isang high-level na saint, ngunit mahirap maging isang walang katulad na saint. Siyempre, sila lang ang nagsabi niyan, dahil napakahirap maging isang mataas na antas na saint. Nagalit ang mababang antas ng mga saints nang marinig nila iyon, ngunit sa sandaling sila ay naging mataas na antas ng mga saints, na unawaan nila. Mayroong maraming mga mataas na antas ng mga saints sa kontinente ng Siyam na Ulap, ngunit tiyak na walang katulad na mga saints. Bumangon si Kiyong Fan sa himpapawid, mukhang isang Diyos. Maraming tao ang nakadama ng nakakatakot na maka-Diyos na kamalayan na siyasatin sila. Sino ang nang-ahas na siyasatin ang mga ito sa kanilang maka-Diyos na kamalayan ng walang kaunting pag-aalinlangan? Sa anumang kaso, walang makapagsasabi ng anuman. Maraming tao ang nagtaas ng ulo at tumingin kay Kiyong Fan, bamantong hininga sa kanyang lakas. Bakit ang malakas na cultivator na iyon sa Dayu City? Bakit nagpa siya ang shrine na gamitin ang Celestial Silang Map? Ano ang hinahanap nila? Mabilis niyang nailipat ang kanyang maka-Diyos na kamalayan, ngunit napakalaki ng Dayu City. Mabilis man siya ay hindi niya ma-inspeksyon ng ganoon kabilis ang buong bayan. Nakahanap ako ng ilang tao mula sa Fortune Shrine, magpadala ng ilang tao. Walang pakialam na sabi ni Kiyong Fan. Pagkatapos, lumitaw ang ilang mga imahe sa kalangitan, ang mga larawang iyon ay mga larawan ng lugar kung nasaan si Saint Chingye. Hinahabol pa rin ng kanilang mga tao mula sa Fortune Shrine, ngunit hindi iyon pinansin ni Kiyong Fan, hinahanap niya si Linfang. Naging pula ang langit, at ang temperatura sa Dayu City ay naging napakainit. Maraming tao ang tumigil sa pagtingin sa langit at ibinaba ang kanilang mga ulo. Hindi sila komportable, ngunit walang nang-ahas na magsalita. Nasaan na siya? Galit na sabi ni Kiyong Fan. May lumapit sa kanya at nagsabi. Guro, siniyasat mo ba ang buong bayan? Oo, kasama na ang mga bundok, ilog at disyerto. Wala siya dito. Hindi ko mahanap ang kanyang chi. Ang aking maka-Diyos na kamalayan ay natigil lamang sa isang lugar. Sabi ni Kiyong Fan. Mukhang nag-aalala ang taong iyon, alam niya kung anong lugar iyon. Ito ay isang lugar kung saan mayroong isang Supreme Cultivator, at hindi nila alam kung saan siya nanggaling. Ang tanging dahilan kung bakit ang isang Supreme Cultivator ay pupunta sa Dayu City ay upang salakayin ito. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ng mataas na saint. Ang mundo ay nasa isang estado ng kaguluhan, hindi nila nais na masaktan ang isang napakalakas na cultivator.